Good day everyone. We are from BSID3B and ako po si Cyrus. Ang title po ng capstone namin is Mobile-Based Coil Automated Broiler Feeding System for MS Castillo Farm Poultry. So yung system po namin is about creating a mobile-based coil automated broiler feeding system for MS Castillo Poultry Farm na nag-aim po yan na mabawasan ang paggamit ng human labor at sa pag-aaksaya ng feeds at pagsisiguro rin po na pantay-pantay ang pagpapakain sa mga coils. Magpe-present po kami ng iba't ibang system modeling diagrams para i-explain ang flow at purpose ng system namin. Gaya po ng use case diagram, data flow diagram, entity relationship diagram, at context diagram. Good afternoon. My name is Gian Lawrence B. Santos from BSIT3B. Ang i-explain ko for today is yung use case diagram na ginamit ng group namin. So, what is use case diagram? Use case diagram is used to show the interaction between the actor, which is the user ng system natin, and the system itself. Kung ano yung mga ginagawa at functions ng system. Ang first function ng system namin is feeding automation, which is sa name itself, yung feeding ng quail is ginagawa automatic nung system. Second function namin is manual feeding control. Kaya merong manual feeding control is, for example, when the system is in maintenance, kailangan niya ng maintenance at ita-turn off yung system, pwede pa rin tayong magkaroon ng manual feeding. Hindi siya nagre-rely lang sa automatic feeding. Third function is feed level monitoring. Ang feed level monitoring is chine-check kung gaano karami pa yung natitirang feeds para sa quail. And for example, bumaba man yung level nun, is magkakaroon ng notification. Feeding schedule management naman is obviously for the schedule. For example, kung anong oras pinapakain yung quail and kung gaano karami yung ipapakain sa kanya, meron siyang schedule management na kailangan nasusunod. Ang fifth is yung alert system namin. Yung alert system is connected siya dito kay feed level monitoring and feeding automation. Pinapakita niya kung napakain na ba, and kung konti na lang yung feed level is may alert system tayo para mag-notify and matap up yung feed level. Yun lang ang use case diagram namin. Thank you. Hello, ako po si Alex. I-explain ko po sa inyo yung context diagram. Ano po ba yung context diagram? Isa po siyang high-level diagram. Pinapakita dito kung paano po yung system makipag-interact with external entities. Ano po ba yung external entities natin? Ito po siya, yung mga nasa square po na yan, which is yung owner or authorized user, mobile application, database log storage, tsaka yung automated feeder po natin. So, for example po, ito po yung owner natin o yung authorized user, nag-input po siya, nag-send po siya ng command or request ng feeding schedule, so dadaan po siya dito sa mobile application. So, si mobile application po, ina-notify po niya si system, magsisend po siya ng command or request galing nga po kay user. Then, yung system po natin, mag-output po siya ng request po galing kay user, so mapupunta po siya dito sa automated feeder. Then, yung ni-request po ni user or ni owner, masisave din po sa database log storage natin. So, yun po. So, ito po yung mga araw na to na manggagaling dito, yan po yung tinatawag nating input papunta sa system natin. Yung galing naman po sa system natin, na papunta sa mga external natin na entities, yan po yung tinatawag natin na output. So, my name is Lee Marvin Egarmalia from BSIT3B. And continue ko lang yung explanation ni Mr. Alex. So, yun nga, as you can see, yung araw na nakakonekta sa automated boiler system na gagawin namin is directly to automated feeder. So, bali ang ginagawa nito is katulad ng sinabi ni Mr. Gian, siya yung nagpa-process ng pagpapakain ng mga quail sa schedule na napili ni owner or ni user using mobile application. So, dito naman yung araw na nakakonekta papuntang database, which is ito yung mag-i-store ng mga logs and activities. For example, time of feeding, grams ng pagkain ng mga quail. So, yun lang. Thank you. Hello po, ako po si Christian Joy E. Malonzo from BSIT3B. Ako po yung mag-explain ng data flow diagram.
Data flow diagram po is yung flow ng information for any process of the system. Magsisimula po siya sa user. User, siya po yung mag-i-input ng feeding schedule. Next po is input data schedule. Siya naman yung magpa-process ng in-input ng user. Tapos next po is auto feeder system. Siya naman yung magre-receive ng data and magdi-dispense ng feed accordingly sa dami ng quail na maipipid. Next po yung feed dispense. Feed dispense, siya naman yung mag-send ng supply sa food supply info. Tapos next po yung monitoring and feedback. Ito po yung mag-provides ng update sa food levels and system status to the user. Kaya yun po, babalik na sa user. Ako po si Sheno Alcalaya and ang i-discuss ko po ngayon is yung ERD po namin. Ano nga po ba ang ERD? ERD po stands for Entity Relationship Diagram. Bale po meron po kami mga entity. Ito po yung mga naka-table, which is mobile app user, feeder settings, quail feeding schedule, tsaka po feeder logs. Bale po ang sa mga relationship po, meron po kami mga cardinalities, which is po yung mga line na yan. One to many, meron po kaming one to many optional, yung mga ganun po. Tapos po sa mobile app user, makikita niyo po dito yung user ID, username, password, email. Bale po ayun po yung mga hihingin sa system natin para po hindi siya masabotage ng ibang company na kakompetensya po ng natin client. Meron din po tayong ito pong cardinality na mobile app user controls the many feeder settings. Kaya po one to many yan. Kasi po, yung user po, pwede po siyang maraming feeder. Pero po, ito pong feeder, hindi po siya dapat kada feeder. Marami po siyang user. So, ganun lang po ang mangyayari. Meron po tayong sa feeder settings, feeder ID, kung active po ba, location, tsaka po yung foreign key niya po, which is yung user ID, para po malaman na kung sino po yung pumindot ng feed ng settings na to. Bale po, meron din po siyang papunta sa may quail feeding schedule. Bale po, ang user din po ang gumagamit nun. Kaya po meron din po dito yung pinaka-feeder ID, which is yung may user ID po. Ni-use niya po yung pinaka-schedule natin. Bale po, meron po scheduled ID, feeder ID, feeding time, tsaka po quantity of feed. Yung schedule ID po natin, ayun po yung parang primary key lang. Tapos po yung feeder ID po, yung manggagaling po sa pinaka-settings natin ng feeder. At saka po feeding time, kung anong oras po pinakain. Tapos ko yung kung gaano po karaming pinakain. Bale po ang po kasi, kaya po ng user maglagay ng schedule kung anong oras po papakainin para po automatic na. Tapos po, rin po, yung mga info po na yan, which is yung yung log ID po natin, yung feeder logs. May info po siya, yung kung pong feeder ID, kung active po ba, kung saan po bang location yan. Tsaka po kung sino po yung naggumamit. Makikita din po dito sa feeder logs natin, which is naka-Excel na po siya. Para po sana kung sakaling kailangan ng analysis, kaya kunwari po tumaba po bigla yung marami po bang kumain o hiyang po ba dito sa specific feeds na to. Malalaman po ron. Makikita din po doon kung anong oras pinakain ganyan. Kung yung action po nila, tapos yung status po. Bale po yung feeder settings po natin, malalaman po one to many optional. Bale po yung feeder, pwede po siyang magkaroon ng maraming logs. Kaya po ganun lang. Ayun lang po, bale. Thank you po.